Hi guys! Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again sa our YouTube channel, and this is me, your Sisilabs Chading. And for today's video mga Sisilab ay magre-reband po tayo ng buhok na merong up to 80 or 90% na mga white hair. So halos lahat po ng kanyang buhok ay puro puti na. So bago po tayo pumunta sa ating pag-reband, itong buhok po ng ating client ay nakulayan na po ito 1 week ago. So meaning to say, na-reband natin siya ngayon. So 1 week ago ay nagpakulay po siya, kaso nga lang yung ikinulay nila sa buhok ng ating client ay hindi po masyadong tumalab. So litaw pa rin ang kanyang mga puti. So ang gagawin natin ngayon sa buhok ng ating client ay i-reband po natin ito na may kasamang kulay. At ang nais kasi ng client natin ay i-dark yung kanyang kulay para matakpan na rin po ang kanyang mga puti. So kung gusto nyo pong malaman kung paano ang procedure nito ng pagre-reband sa buhok na maraming puti, please keep on watching. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click nyo rin po yung bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And kung excited ka na, let's get started! Ugly allowed. Alright mga Sisilab, after natin ma-analyze yung buhok ng ating client, ngayon naman po ay magpuproceed na tayo sa pag-apply ng ating rebanding cream number 1. At base sa ating analyzation mga Sisilab, yung buhok ng ating client is medyo wavy at makakapal yung hibla ng kanyang buhok. Kahit na meron siyang kulay or kinulayan ng kanyang buhok, ay applyan po natin siya ngayon ng tuyo or magda-dry application po tayo. Pero yung ating pong cream number 1 o yung ating rebanding cream ay hinaluan po natin ng Superflex or yung band protector natin, at hinaluan ko na rin po ng kunting treatment para pinaka-protector na rin po sa buhok ng ating client para hindi po siya masunog or mag-rubberize. Kaya nilagyan po natin siya ng treatment at saka ng Superflex para mabawasan po yung tapang ng gamot ng ating rebanding, dahil ang ating ginawa dito na application is dry application po. Pero kung hindi kayo sanay mag-apply sa may kulay na buhok in dry application, pwede nyo po munang basain yung buhok bago nyo siya applyan. Depende na lang po sa pag-a-analyze nyo ng buhok at syempre sa technique na ginagawa ninyo. At siya nga po pala mga Sisilab, in-applyan natin yung buhok ng ating client mula doon sa pinakamalapit sa roots hanggang dulo, dahil ang buhok ng ating client ay hindi pa naman ito na-reband or matagal na yung kanyang last na reband. At kapag ganitong uri ng technique ng application mga Sisilab, kinakailangan na meron kayong nakaalalay na spray water para in case na merong nagdikit-dikit na buhok or nagrarabirize, ay ma-sprayhan po natin siya or maalalayan natin siya ng spray water para maiwasan na rin natin na masunog or mag-rubberize yung buhok ng ating client. Alright mga Sisilab, so ayun, tapos na po tayo mag-apply ng ating rebanding cream number 1. So pagkatapos ko mag-apply, inalalayan ko siya ng spray water para at least kahit papaano ay hindi po siya masunog or mag-rubberize. Pero ibababad muna natin ito ng 10 to 20 minutes. Then i-check natin siya kung tumalab na po ba yung gamot or hindi pa. Pag hindi pa, pwede nyo pong i-extend yung oras ng inyong pagbabad at pwede nyo pong i-retouch yung kanyang buhok, or kung kinakailangan magdagdag ng gamot ay magdagdag po kayo, kagaya ng ginagawa ko dito mga Sisilab. After 20 minutes ay nag-retouch po ako at nagdagdag ako ng gamot, lalong-lalo na doon sa mga parts na medyo resistant or hindi pa tinatablan ng rebanding cream number 1. Para malaman natin kung luto na po ba yung buhok ng ating client mula doon sa rebanding cream, kinakailangan na magawa tayo ng strand test or knot test para at least alam natin kung kailan natin siya babanlawan or kinakailangan pa bang i-extend yung pagbabad ng gamot. Kasi kung hindi natin i-strand test yung buhok ng ating client, maaaring
ma-overcook ito or maaari naman itong mahilaw. At kung nais nyong malaman kung paano ang mag-hair strand testing, meron po akong video nun mga sisilab. Hanapin nyo lang po sa ating video section or ilalagay ko po dito sa taas sa info box yung link kung paano ang pag-hair strand test. At pagkatapos ko dito mag-reapply mga sisilab ay binabad ko ulit siya ng another 5 minutes or 10 minutes. Then from time to time ay nag-i-strand test ako para malaman natin kung pwede na po ba siyang banlawan or kinakailangan pa rin natin mag-extend ng oras ng pagbababad. At kapag ready na siyang banlawan lang po natin siya ng pure water, wala pong shampoo or wala pong conditioner. Then, ifa-follow natin yung pag-blow dry at patuyuin natin siya ng 100% dry dahil paplansyahin na rin po natin yan pagkatapos. Alright mga sisilab, after natin mabanlawan ang ating rebonding cream 1 at na blow dry, ngayon naman po ay paplansyahin na po natin siya. So ang atin naman pong heat setting dito mga sisilab, since ang buhok ng ating client is medyo makakapal yung strand, so isiset po natin yung ating plansya ng 200 degree Celsius. So pwede nyo pong i-adjust ang temperatura ng inyong plansya ayon sa kapasidad ng buhok ng inyong client, kung ito po ba ay nagja-dry or kung kaya naman siyang itaas or kinakailangan siyang ibaba. So, kinakailangan din na i-check natin yung temperature ng ating plansya kung kinakailangan po ba siyang taasan or kailangan babaan. Kasi hindi po lahat ng pagkakataon ay kinakailangan na mataas yung temperature ng ating plansya kasi minsan ito ay nakakapag-cause din ng pagka-dry ng ating nire-rebond. Alright mga sisilab, so yan tapos na po tayo magplansya ng buhok ng ating client. Ngayon naman po ipapahinga lang po natin ito at isusunod na po natin yung ating neutralizer at yung kanyang color. Since ang gusto na color ng ating client is dark color at gusto niya matakpan talaga yung kanyang mga puting buhok, so ang ikukulay natin sa kanya ay medium brown. Then yung ating naman pong color ay imimix na rin po natin sa ating neutralizing cream at syempre dadagdagan or lalagyan din po natin ng oxidizing cream yung ating neutralizing cream para kumapit yung ating color. At paalala lang mga sisilab, hindi lahat ng color ng shades ay pwede natin i-mix sa neutralizing cream. Lalong-lalo na kung gusto natin mag-achieve ng mga light shades of color, hindi po siya pwede na i-mix natin sa neutralizing cream dahil hindi siya tatalab ng husto. Mas mabuti na paghiwalayin natin yung ating color at neutralizing cream. Pero kung ang ating i-achieve ay dark to medium shades of color, yon pwede po natin siyang i-mix sa ating neutralizing cream. So sa atin naman pong application ng ating hair color na hinalo natin sa neutralizing cream, from root to tip na po ang ating application at nag-start po ako mag-apply dito sa front sides, sa front area dahil dyan po mismo yung pinakamaraming white hair. Then after nun ay sa likod naman po natin isusunod yung ating pag-a-apply. At siya nga po pala mga sisilab, yung ginamit ko dito na percent ng ating oxidizing cream is 6% lamang po since nagko-cover po tayo ng white hair. At kung magtatanong kayo ng ating mixing ratio ng ating hair colorant plus neutralizer and oxidizing cream, let's say for example mga sisilab, ang ating pong neutralizing cream is 40 grams, then po ang ating peroxide ay 60 grams, then yung ating pong colorant ay magiging 100 grams. So ganun po ang aking mixing ratio pag hinahalo ko po yung colorant sa ating neutralizing cream.
Alright mga sisilab, so yun, tapos na po tayo mag-apply ng ating neutralizing cream na minix po natin yung color. Then ibababad naman po ito natin for about 30 minutes. Then afterwards, i-check natin kung na-cover up na po ba lahat ng kanyang white hair. Then babadlawan po natin siya ng water. Then in-next na rin po natin i-apply yung ating treatment. So kung mapapansin nyo dito, yung treatment na nilagay ko sa kanya is a Brazilian blowout. Pero kung meron kayong mga ibang treatment na available mga sisilab, ay pwede nyo rin pong gamitin as treatment kasi yun po yung pinaka-importante sa lahat sa ating pagre-reband. So yun na mga sisilab, after natin maibabad yung ating Brazilian, ay pinapatuyo ko na po dito yung buhok ng ating client. Then after natin itong mapatuyo ay papadaanan po natin siya ng panghuling plancha para masil yung pinaka-treatment, yung Brazilian sa buhok ng ating client. At panoorin nyo po mga sisilab yung kanyang final look. Syempre yung inaabangan ng lahat, yung inaabangan ng mga bashers, yung ating pong after wash result, kung ano po ba ang kanyang magiging resulta pag napaliguan na ang kanyang buhok. So tapusin nyo po yung video hanggang dulo dahil ipopost ko sa dulo ng video ito yung kanyang after wash result, kung ito po ba ay have or wale para sa inyo. So hanggang dito na lang po ang video ito mga sisilab. Maraming salamat po and I hope na nakatulong ang video ito sa inyo at nakakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano tayo mag-rebond ng buhok na maraming puti. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, please give this a thumbs up at pwede nyo rin pong i-thumbs down kung gusto nyo. At kung gusto nyo ng mga ganitong uri ng video about hair care tips and techniques, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab. Until next video!